What's up? Good morning, good afternoon, and good evening sa inyong lahat. Nandito naman po ako, The Immigrant, and welcome to The Immigrant Show. And ang title naman natin ngayon sa episode na to is Deferment. So, ano ba itong deferment? So, tatalakayan natin ito. Siyempre, nandyan si Google para mag-assist sa atin kung ano ang meaning ng deferment. Kung hindi nyo pa alam, so explain natin yan at isi-share ko sa inyo ang experience ko dito sa deferment. Totoo po ito, dito sa Amerika, nagagamit mo ito. Ewan ko kung nagagamit nyo rin to sa ibang bansa. Mag-comment kayo kung nasaan man kayo sa outside ng Amerika, kung nagagamit nyo ba to or na-experience nyo ba to. Pero dito sa Amerika, na-experience ko po ito at nagamit ko po ito sa recently lang, mga 2 years ago. And then, yung first time na gamit ko is before pandemic. So, talagang gamit na gamit to. And, lalo na sa atin na merong mga, may mga loan, mga ano. So, mag-Google na tayo kung anong ibig sabihin ng deferment. So, sabi ni Google, ang deferment is the act of delaying or postponing something until a later time. Postpone, di ba? So, it can refer to postponing loan payments, ayun na, loan payments, military service, or other obligations. So, yun ang sabi ni Google. Yun ang meaning niya. So, nabanggit doon, loan payments. So, ngayon, ang i-share ko sa iyo na experience is about auto loan na payments. Yun. So, yung mga katulad ko na nagmamonthly ng kotse dito sa Amerika, makinig po kayo dahil gamit na gamit po ito sakali man na mangyari ito sa inyo. Knock on wood naman yun. Pero hindi natin alam. Sabi pa sa kanta ni Bruno Mars at Lady Gaga, we are not promised tomorrow. So, hindi natin alam. So, kaya mabuti na yung may alam tayo at hopefully, ang video na to is makatulong sa inyo. Okay? So, ang tatalakayan natin ngayon, kasi nabanggit nga loan payments, yung auto loan payment, sa experience ko po, meron po kaming dalawang kotse. Ang brand lang sasabihin ko, Toyota at saka Honda. So, yung Toyota po, bayad na po yun, tapos na. Ang nagmamonthly na lang kami ngayon is ang Honda. Pero yung Toyota at Honda po, na-experience po namin itong deferment. So, nung nasa pa ako, wala pa kaming anak. Nandyan na natin si Mrs. Kasi before meron po akong, nag-training po ako kasi nga sundalo ako, nag-training po ako, I think mga 1 month na wala ako. So, wala po akong access para bayaran yung mga bills namin. So, ang nangyari po is tumawag ako sa financial institution ng Toyota, which is TFS ba yun? So, kasi pag hindi nyo tatawagan po ang dealership na kung saan nyo nabili yung kotse nyo or tatawagan nyo kung saan kayo nagbabayad. Yung financial institution ang tatawagan nyo. Halimbawa, kung nasa bangko kayo, Bank of America, ganyan, or Wells Fargo, ano pa mga klase yung Chase ba yan na bangko, o kahit anong bangko or financial institution, yun ang tatawagan nyo. Doon kayo magipag-negotiate sa kanila. Doon kayo mag-apply ng deferment. So, sa Toyota naman, meron silang sarili na financial institution na kung saan doon kayo magbabayad monthly. Ang naalala ko, TFS yun. Ewan ko kung nagbago na ba ngayon. So, anyway, kung Toyota, yun nga, dahil nga na parang hindi naman kami nagipit noon, pero wala akong access para bayaran yung monthly namin kasi nga out of training ako. So, tinawagan ko yung financial institution, pero tawagan mo sila ahead of time, Hindi yung pwede naman yata. Pwede naman yata na short notice. Pwede naman yata kasi yung sa Honda, sasabihin ko sa iyo kung ano nangyari. Excuse me. Coffee. So anyway, nung tinawagan ko yung Toyota, nag-apply ko ng deferment sa kanila, tapos binanggit ko yung sitwasyon ko kung bakit ako hindi makabayad. Kasi tatanungin nila yan kung bakit hindi ka makabayad for this month and that month. So, ang nangyari yun, binanggit ko kasi nga meron ako military training. Hindi naman sila humihingi ng mga documents. Hindi sila nangihingi. So, they're people of their word. So, parang lang talaga, honesty lang talaga. So, kung ano yung sinasabi mo, maniniwala sila sa inyo, okay? Kasi naman, limited time lang naman din ito ang bibigay nila So, sa binanggit nga ni Google,
Tapos ni-research ko pa 1 to 3 months, up to 1 to 3 months ang ibibigay nilang deferment sa inyo. Siguro maximum 3 months ha. Pero depende yan sa sitwasyon nyo or sa pinagdadaanan nyo, okay? Depende yan. So yun nga, sa Toyota namin, yun ang nangyari. Sinabi ko na magte-training kami or ako, hindi ko mabayaran yan. So yun, nag-negotiate kami. Sabi ko babalik ako by this month. And tapos babalik pa ako sa trabaho ko. Yung unang sahod ko dito magsisimula. So parang way past due pa rin sa pangalawang month. So doon ako sa third month magsisimula ulit. So ang binigay sa akin nun sa Toyota is 2 months or 3 months maximum na binigay. Nakalimutan ko na. Pero yun nga, na-postpone yung mga bayad namin. Or bayad ko sa kotse, yung sa Toyota. So for 3 months. Ang ano lang nito, ang catch lang nito, pag naka-defer ka is, yung maturity date mo is mag-move din. For example, nakuha mo yung kotse March this year, 2025, tapos nakakuha ka ng 5 years to pay, di ba? So, 2030. So, sabihin natin na magmamature yung kotse mo or mapipaid off mo yun by March 2030. Pero dahil nag-defer ka ng, halimbawa, 1 month or 2 months, within that 5 years na history, mag-move din yung maturity date mo. So, hindi na March of 2030 ang maturity date, kundi either April or May. Depende na yun. Kasi mag-i-interest din yun mag-accrue din pala ng interest. Yun lang ang catch nito. Pero, you have to focus on the moment kasi meron ka, sa iba sa inyo, meron dyan na worry sa interest on the long run. Pero, you have to worry on what is present right now, yung sitwasyon nyo. Mag-worry ka nga sa interest pero hindi mo naman mabayaran yung ngayon or next month, di ba? So, yun ang yun ang mindset ko dati, hanggang ngayon siguro. Pero anyway, yun ang ginawa ko. Di ba, alin na yung interest basta hindi naman kasi naman mag-skip ka ng pay tapos next month magdodoble na yun. Kung nag-skip ka ngayon. Tapos nag-skip ka pa ulit, 3 na. So, lalaki pa yung babayaran mo. Whereas, kung i-defer mo lang, same lang. Halimbawa, nagbabayad ka lang ng 500 monthly. Example lang. Kung hindi ka mag-defer, tapos i-skip mo lang yung payment for this month, yung next month na babayaran mo, magdodoble na yun. 1,000 na instead of 500, di ba? Whereas, kung i-defer mo, wala kang babayaran na kotse for ilang months na kung ano yung na-negotiate ninyo. So, yun ang kagandahan ng deferment. Meron nga lang siyang konting catch. Yun nga lang, di ba? Ma-extend nga lang yung parang contract mo na para i-pay off mo. Pero kung may sobra din naman kayo, pwede rin yung bayaran ng sobra yung kotse nyo. So ito naman na is kung nag-minimum lang kayo sa monthly ba. So, kung afford nyo naman na bayaran ka agad, walang problema yon. Of course, this is just just added knowledge lang sa mga ganyan na mga tulad ko na minsan nagigipit sa pera. So, at least hindi tayo kumakapit sa patalim. Yan lang maganda doon. So, yun, deferment. And recently naman, 2 years ago nung pinanganak yung pangalawa naming anak, hindi kami naka-prepare financially. So, yun nga, tapos nag-extend pa si Mrs. sa maternity leave niya kasi nga, kaka 2 years na ng panganay namin, nanganak na naman siya. So, kumbaga walang pahinga yung katawan niya. So, this time, sa pangalawang beses na nanganak siya, nag-extend siya sa maternity leave niya. So, yun naman, naapektuhan yung financial na namin. So, hindi kami nakapag-prepare. So, nagamit na naman ulit namin yung deferment. This time naman sa Honda naman. So, ito naman, ang kabahan sa Honda kasi di ba sabi ko nga may financial institution, sariling financial institution ang Toyota. Sa Honda, bangko sila, through bank. So, amin naman yung Wells Fargo na bank. So, tinawagan namin yung Wells Fargo para doon makipag-negotiate sa sitwasyon namin na hindi namin mabayaran for this month kasi nga nanganak si Mrs. So, yun ang dalawang magkaibang sitwasyon na tinanggap nila. Ito ay base lang sa experience ko at hindi ko masasabi kung ano man ang sitwasyon nyo at wala rin akong mai-advise na sitwasyon nyo na pwede nyong sabihin. You just have to be honest siguro. Siguro yan the best advice ko na ibibigay sa inyo is just be honest na ganyan, talagang gipit kayo, ganito ang nangyari, ganyan. Mag-explain lang kayo, tapos
I'm pretty sure pagbibigyan kayo. Dito lang yan, dito sa Amerika ha, di ko alam kung nagagamit ba to sa ibang bansa. Kung kayo ay nanonood sa video ko, tapos wala pa kayo dito sa Amerika, tapos nagmamonthly kayo ng kotse dyan, baka pwede kayong mag-comment kung na-experience nyo to dito o hindi. Yun nga, ito lang yung topic natin ngayon, deferment. Sana makatulong to. Deferment, pwede nyo magamit to. Kung nandito kayo sa Amerika at nagmamonthly kayo ng kotse, sana makatulong to sa inyo. Pwede kayong mag-google kung ano ang mga pwedeng idahilan para mag-defer, para mag-apply kayo. And again, kung mag-apply man kayo doon sa financial institution, hindi sa dealership, hindi sa mga dealership, hindi nila ano yan. So, yun, sa financial institution kayo mag-apply. Ayan, yun lang ang knowledge ko ngayon. Yun ang isi-share ko sa inyo. Dahil nga, based ngayon sa experience ko. So, yun naman ang source ko ngayon. Experience, wala ako. Tapos si Google lang ang nag-explain sa akin ano ba to para ma-share ko rin sa inyo. Alright? So, have a good day. Have a blessed day kung saan man kayo sa mundo. Kita tayo sa next episode. Adios!